Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Oras natin mga kabarangay na ingad na sa 4 minutos. Ang naglabay sa alas 8, maupay nga aga, bugos nga sinarangan Visayas. Welcome sa pan-bisperasan Pasko nga aton edisyon sa programa Good Morning Eastern Visayas. Makakawapod ta ang aton mga kabugtuan sa Presidential Broadcast Service sa DYES Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte, si Kauban Aljon. Good morning, maadyong Pasko kaninyong tanan dida sa Sugod Southern Leyte. Sugod man good morning kan kasamang SOC dida sa DYES Radio Pilipinas Borongan. Maadyong buntag ng maupay malipayon nga Pasko sa iyong tanan dida sa Borongan. Didi sa siyudad sa Galbayog, medyo madurodampog. Pero naniniguro yan na si Sister Sun pag nga masilayan. Makasirak. So, unahon ta ang dito sa Sugod Southern Leyte. Yes, Kauban Aljon, kumusta na kamo dito sa Sugod? Good morning. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Jean, maupay nga aga, good morning, no? And Merry Christmas diha kanimo and ingon man sa Tibok Puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. And likewise, sa lain pa nato nga sister station, Ati Sok, maupay nga aga and Merry Christmas diha kanimo. And of course, sa ato usab nga mga kaubanan diha sa DYES, pinangunahan sa ato nga station manager Ati Ruth Rivera Abunda. And sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, nining programang Good Morning Eastern Visayas, no? Maparadyo man sa ato nga Facebook and sa ato nga YouTube Live, sa makausapa, maayong buntag and Merry Christmas kanatong tanan. Yes, gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot. Sir Jean, atisok di na gyud kapugngan, no? Usa na lamang kaadlaw ato na nga pagasaulugon ang adlaw sa Pasko, Disyembre 25 tuig 2025. Kamusta, no, ang pagpangandam sa ato nga mga higala, no, sa pagsaulog ni ining Kapaskuhan? I know excited ang tanan sa atisok, Sir Jean, no, sa ilang pagsalo-salo unya nga Noche Buena. Excited usab ang uban, no, sa paghatag og regalo ngadto sa ilang mga higala. And for sure busy na karon ang ato nga mga katawhan sa pagpamalit og mga rekados, sa pagpamalit og mga lutuonon, no, para sa salusaluhan unya nga gabi. So Merry Christmas diha kaninyong tanan, no? And samtang kamo busy sa pagprepara, tuguti kami nga magpadangat kay kini laging balita wala may holiday, no? Padayon nga patdangat diha kaninyo sa mga kalambuan ining Tibok Riyon 8. O kumbaga ang among regalo diha kaninyo mga higala, mao na lamang gyud ang kining mga kalambuan, mga balita no nga ipaambit namo ni ining holiday season. And speaking of holiday season, mga kaigsunan, unahon nato, no, ang dagan sa ato nga panahon niining holiday season sa kasamtangan atisok, Sir Jean, dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, adunay effort nagpakita gyud sa iyang kahayag, no, si Mr. Sun, anaa ang manindot nga panahon nining desperas, no, sa adlaw sa Pasko, and we're hoping Sir Jean atisok nga magpadayon kini hangtod sa ato nga pagtapos niining Pasko, pagsugat sa bag-ong tuig, kay in fact gipasabot sa pag-asa nga
praise God, walay gimonitor karon no nga low pressure area sulod or gawas man sa Philippine Area of Responsibility, but dili gihapon ka kumpiyansaan gumikan kay anaa kining easterlies and thunderstorm nga posible nga maghatod og mga pag-uwan no sa pipila ka mga bahin nining ato nga nasod sa Pilipinas. So sa ato nga paglakaw, magdala lamang gihapon og mga proteksyon, mga higala no, aron protektado kita, adunay andam nga panangga kay kung kalit nga mubundak ang uwan, at least no, aduna kitay panagang kay lisod na nga magkasakit karon nga mga panahon, considering nga lagi dapat malipayon and lingaw ang ato nga pagsaulog sa Kapaskuhan. No? And dugang pa nato gihapon nga update mahitungod sa Pasko mga higala. Mas taas karon ang naka-heightened alert ang ato nga kapulisan, Sir Jean Atisok, no? Gikan pa sa pagsaulog sa Misa de Gallo every morning, no? Every dawn naagyod ang ato nga kapulisan nagbantay sa mga simbahan, sa mga places of convergence, no? Aron masiguro ang kining kahapsay o kalinaw samtang kita tambong niining mga Misa de Gallo ug uban pa nga mga kalihukan. And this time, no, naka-heightened alert gihapon ang kapulisan hangtod na January 3 kay kaliwakanan usab ang ilang gibantayan, especially kining paggamit og mga pabuto, no? Atisok, Sir Jane, kay bisan pa man unsaon og pagpahinumdum lagi nga adunay mga bawal, no? Unfortunately, aduna gihapoy pipila nga kining patago ang paggamit niining mga pabuto, especially ang mga illegal, no? Ngani aduna tay makit-an Atisok, Sir Jane, nga mga bata magamit niining boga, no, as early as 3 years old, 5 years old, no, magagamit ni ining improvised nga kining boga lagi, which wala nila natungkad yun, no, kung unsa ka peligro ang posible nga mahatod ni ini ngadto sa magagamit. So ato nga pahinumdom, no, sa mga ginikanan, please ang supervision sa inyo nga mga bata, oo, ato usab nga pahugtan ang ato nga pagbantay sa ato nga mga bata, no, kay basin lagi og patakas ang paggamit ni ini nga mga pabuto, no, careful kita and ato nga subaybayan ang kapulisan, of course, anaa, no, aron sa sita usab ni atong mga nagagamit. In fact, Atisok, Sir Jean, ang DOH Eastern Visayas kagahapon nagpasabot nga dunay usa ka firework related injury for the entire Eastern Visayas, no? Although wala nila gibutangad to sa ilang post ang profile sa naasoy nga individual, apan considering nga wala pa ang Pasko, wala pa ang New Year, mura og subo lamang pamalandungon nga adunay na biktima, no, sa kining firework, no? So again, ato nga pahinumdom, likayan ang paggamit og mga pabuto. Siguro Atisok, Sir Jane, nahimo lang siguro nga tradisyon sa mga Pilipino, no, ang kining pag-create og noise. Oo, panahon sa kining selebrasyon, but giawhag sa DOH and sa uban pa nga mga ahensya nga mogamit og uban nga mga butang, no, mga instrument nga maka-create og noise instead of using niining mga pabuto. Diha ba sa inyo, Atisok, kamusta ang kining aduna ba tay mga naobserbahan gihapon, Atisok, nga mogamit og mga pabuto? Ka RP Aljon usahay dunay mangin ana, pero from the previous nga mga pag salinuro gitali season murag nang iinus na, no, adto na paggagamit han mga paburuton daramang gud man adahit ka makurihit panginabuhi, pero ingon ta pa lisod na kun ang mga kag-anak, mang-inahan, amahan, maupay magpasimuno kanang paggamit iton nga mga firework. So gahita ano ini giinom panimo kanang buga. Yes. Kaya one time didi amon diri kaya patata ano adto naging biktima, pero kuana hamtong na kasamang Aljun mao na nga kita tanan mag-ingat-ingat to upangan man upay nalanganit ipalit na lethin Noche Buena udi kaya parit midjunchi. Correct. Oo, Mabusog ta pa. Correct. Oo, sakto gyud, Atisok, kay kumbaga ang biktima walay gipili sa imo pang gikaingon, oo, mapabata, mapatiguang, no, basta kay mogamit ni ini. And ang kakuyaw pa niya, Atisok, no, if madamay ang ibang mga tao, no, Correct. mao nay peligro ni ana. How about sa inyo, Sir Jane, no? Kamusta, sir, ang kining paggamit og mga fireworks, Sir Jane, diha sa inyo pag sa ulog nining Pasko and New Year? Ato na mga bawal
nga mga paputokan din diri diri mga bawal pero delikado liwat tungod kay basta tipag New Year damuan mga palusot nga pagbaligya didi mga miskin bawal gin babaligya didi basta tipag New Year na gintatago na ito sa mga Muslim merchant gintatago la mga bawal pero mahuring nila ito sa imo kung biling mo ini magkusog ada ito ng pagbaligya ngan dirila sa mga nagpapabuto yan ang pagsalubong sa anyo noy kundi aton mga mangirisda tingali naman sa paniguro nira nga may dapan Noche Buena yan ang Kapaskuhan o sa New Year, tingali mautdan ka mo, may dan mga nautdan sa kamot, damo na, antong mga na-hospital. Mga isda, naingan yung sa dynamite fishing. Tapos, mga gwapo ka, RP, nakakahibang gud talaga yung coral reef, itong dynamite fishing. Sa diri mag-iiha, mawawarayan ta na hithin mga igasarira kay masususot na it mga yamang dagat hin sugad ito natin mga pamaagi hit pag kukuha ito na atin mga isarira nga mga fish sa kadagatan kay hibanggad talaga it coral reef nga hinuhurunan habitat iton mga isda. Usually, itong mga nabubuthan sa kamot ang taga Santo Niño Samar, dito sa mga coastal barangays sa Tinambakan District sa Calbayog City. Mao ini, itong mga permigod na isulod dito sa ospital, Calbayog District Hospital. Okay, so sa peligro, no? Sige kayo pa ni Ate Sok, kumbaga connected man lagi ang tanan mga higala, no? Kumbaga ang ato sigurong for some ang managamit paghihapon karon og kining mga dinamita lagi nga mga mananagat, no? Siguro ang epekto kung karon ang atong hunahunahon daghan lagi ang makuha apan kung in the long run, no? Ang sustainability ni ana kamusta na lamang kung maguba na ang mga corals puhon-puhon wala na enjoy nga mga prisko, no? Nga mga isda Ate Sok, Sir Jean. So muna nga hugot ang ato nga kapulisan uban sa mga force multiplier sa pagbantay usab no niining paggamit og illegal nga mga kining pamaagi sa pagpangisda particular sa atong gihisgutan karon ang kining paggamit og mga dinamita or mga pabuto no. So careful kitang tanan mga kaigsunan sa atong tagsa-tagsa no ka mga actions. And as to the balikan lamang nato magamay Ate Sok, Sir Gino ang kining namaligya og mga pabuto, make sure hang mupalit ngadto sa mga lehitimo nga mga tindahan kay gikinahanglan sila mokuha og permit no, kumbaga permit to kining pagtugot nga kining sila pwede makapamaligya og mga pabuto. Kung walay permit ang naasoy nga tindahan o diha magduda na kita no kay for sure illegal ang pagbaligya ni anang naasoy nga mga pabuto. Yes, kay didihamon kasamang Aljon, may lahit niya espasyo dito ibinugot nga Baybay Boulevard. Dire gin tutugot didita mga tindahan ita pagbabalid siya iton nga mga fireworks, may la niya espasyo specified nga lugar Baybay Boulevard. Kasi delikado kasi daman hiya sunog kung bis diin nga mga tindahan magbabalid siya ini nga mga fireworks. Correct. Oo, Ate Sok. I think one of the considerations nga tan-awon dapat ang tindahan layo sa kining mga panimalay no kay lagi say mo pang gikaingon peligro sab sa sunog mga higala no ang kining mga pabuto. So daghan karon ang ato nga angayang bantayan no sunog kining mga firework nga related injury and alarming usab Ate Sok, Sir Jane kay sa dato sa DOH taas-taas ang kining traffic road accident nga mga related injuries karon nga holiday season. Ato usab nga pahinumdom kung makainom no kung under the influence of alcohol, please dili mag-drive no kay posible nga madisgrasya sa kadalanan and kung ugaling katulgon kay gikan party no magpahuway anay before mag-drive kay aron ato gyud nga masiguro ang atong safety hinay-hinay no kay daghan usab karon ang party diha sa mga kadalanan hinay-hinay bahala og hinay-hinay ang dagan ang importante luwas kita nga makaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay.
Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Miyerkules, Disyembre 24 tuig 2025. Kapin 7,000 ka partially damaged nga mga panimalay sa lungsod sa Hinunangan Southern Leyte tungod sa bagyong Tino nakadawat na og tabang pinansyal sa DSWD. Mga miyembro sa BPAT sa lungsod sa Malitbog Southern Leyte gipaubos sa pagbansay. Pagsaka sa presyo sa kuryente, ipatuman karong buwan sa Disyembre sa Lieco 4. Mga huwana sa St. Bernard nakahimo og duha ka klase sa bottled sardines. Kanang inyong atangan mga higala kay sa ato nga pagbalik kompletong detalye gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod among ihatod human lamang sa pagbalik nato sa ato nga second half dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, pretty baby face kauban Aljon. Ngadto naman kita sa Borongan City. Yes, kasamang Sok, kumusta na? Good morning, malipayon nga Pasko sa imo. Good morning, Eastern Visayas. Unsa man na SM Jin kasamang Aljon do nagoy murag do na ibig sabihin ni SM Jin. Balitaw SM Jin, anang pinaskuhan. Pwede na ipinagihita mga electronic remittances. Dirilay niya joke nga din niya kay bisan kon mga lagas na kamihin, namamas ko lagyap kamihin. Yes, didihamon na siyudad dan Borongan. Thanks God. Okay, basta all right ito na serbisyo elektrisidad. Tapos, pero adi may pahinamdam na sinabi ta na lang na pamaskuhan a payment ginasasagdad ton mga member consumer hiton Isamelco kay diha mga holidays main damo may nita mga special non-working day, regular holidays. So kung natamang adton iyo mga schedule na balitaw ay nanyo paghalata naman adton disconnection date o di kaya ita malapos na kamo hitong mga igintalaan kadlaw hit pagbayad adton yung electric bill ginsasagda kamo hiton management hiton Isamelco in pinaghiton ira GM kan Sir Amancio nga didto kamo magbayad hiton ira mga partners remittances so gaditon Palawan, Loyal Gear, Save More, so SM Gin pwede damain didinahin nga mga remittances. Kung ba damit tiya? Okay. Para hit cut off time. Asyalan tuan pa hinamdaman aton Isamelco nga dadton mga member consumer. At dito kita mabayad dadton ira mga partner remittance partners pahat-parahan aton mga kabaridan konsumo naton ng kuryente pagtaga tubig okay pa sa all right. Pagtaga panahon, nasa ring didi, ato namon mga BFF, mga kapatid, ato na Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Early morning, hiton afternoon, nagpapagawas inihira ato namon Borongan City Daily Weather Forecast. Gratis ini haton automated weather system. Ini naman po yung mga datos and sync in here with Pag-asa. Nasa ring didi, rainfall, chance of rainfall is 0 to 40%. So, adad to na mga higayon na makakasinati kami didihin na mga pag-uran. Yung index, diri gipaso ma-range from 23 to 30 degrees Celsius. And ito na temperatura naman 23 to 27 degrees Celsius. Index itato nit aabaton nga kamadagaang ni Mr. Sun.
Parehas di da iyo kalbayog sugod din man nga parte hiton Pilipinas so kalibutan basta di diam iton amon commercial district traffic talaga tiya naghuhuot iton traffic di diha barangay Sungko asya talaga hiya iton traffic mga my friend korikis ka dyan para magbiyahe ha kadagatan yes so magin ano liwat kita mabinantayanan andyan po aton natin mga kasugbong ton Coast Guard may daman hira ikinakasang ang mga pag-andam pagbulig nga daton aton mga travelers sa kadagatan and didiliwatit kakalsadahan kurikis si KRP Aljon kay sugad-sugad dita waray tiporhi as in mag-uuna ti bagwe as in ingat-ingat mga kapatid sige ato na ipahat adi nahikay nga mga balita adto natin mga arisgaduhan dedi nga mga kauban ang production team hadton DYS Radyo Pilipinas Borongan antes pa man kitang iyang kumataunan syempre aton dedi acknowledge naton mga gwaping super taking engineer Kuya RV the Diyos ka namesake iton amon batanon nga gobernador Goben Gov RV Everardoni at nakisinihan namon na gobernador na sinundan hi Goben nga sugod man hiton DYS family panguna po ito naman ni Sem ni Ate Ruth Rivera Abunda nga mamayuyuham na didi Chef Cutes and Kuya Buboy adi na aton amon may papahat nga mga balita mekanisasyon hapag gimpakisag handar 1.5 million pesos nga makinarya regalo ha Usminia Craft Farmers Group habungtuhan Dolores samtang academic achievers sa poblasyon 2 sa San Julian kinarawat hinkas incentives nga certificate gikan han barangay LGU local crochet artist igin dadasig ha Christmas Bazaar ha Kapitolyo eto pa good news naman ini sobra 4K pesos igindohol han Dole Eastern Samar sa isinta nga space beneficiaries han syudad han Borongan mga kapatid datangian detalye unyang taud-taud diton pagbalik ka second half han Good Morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat kasamang SOC. Didi sa siyudad San Galbayog, naging mamurayaw ang siyudad San Galbayog sa naglabay nga 24 oras. So, waray mga untoward incidents. Nga kaupod ko yan na sa control si Engineer Juven Cardenas. Mamingaw kami na kay naghuman kakulop ang mga OJT naggraduar sa work immersion students tigan sa City National High School naghuman sa nira first batch lang to ang second batch yan na pa daw nga Enero 6 o 7 tigang liwat sa City High nga didi sa Calbayog City ma-traffic na liwat at subad ton mga mamaralit yan na nga para sa nirapan na medianoche nga exchange gift niyan nga gabi. Tingali naman kamo may ngalimot kinanglan may mga lista kam ano. Kurisan na mga waray hiyagi. Atun waray di rin nagpapakad tagamtam san Christmas bonus kay malipayon na sara atun mga kablas nga kabugtuan kung may na pan adobo nga baboy umapan pansit man la o makapalit san ining sliced bread ano tingali naman yan nga gabi pag serum magkakaubusan na naman atun mga sliced bread. Nga na boy no ano para sa ton pagtaga tubig
waray abiso ang Calbayog Water Company Incorporated nga magkakamayada pag undang sa pag-awasan gripo. Pero as usual, tungod kay damo nagamit yan na, nga tipag mimidya notse, niyan nga gabi. Damo adton mga balay naman, labi na adton mga hatag as nga mga lugar nga diri na abtan san turo san gripo. Sa pagtaga kuryente, may pahibaro diti ang sa Melco 1, sarado yan na sarang adlaw para sa itong mga mamarayad. At naniniguro nga antes mag-New Year, makabayad na sa electric bill. Ano? Disarado yan na nga adlaw, Disyembre 24. Pwede ka pa sa pizza 26 magbayad. Disyembre 25, sarado liwat. Disyembre 30, Martes, tungod sa Rizal Day, sarado ang waray kam masusudlan. Pwede nala. At December 31, January 1, mao ito ng mga sarado. Sa Melco 1, pati itong mga panbayad, din kakarawat la. Pwede ka mo sa online payment, option, GCash, Palawan Pay, iba pa nga mobile banking apps. Nga unauthorized payment centers, Manbayad Center, Palawan Pawn Shop, ngan M. Luelier, ngan Cebuana. Alright, para sa itong mga nagpaplano pag ining pagkamyadasan silot pansalad niyan, masurong yan na, dito nagbabaligyasan silot sa ubusan Rosales Bridge, dito sa barangay Agititan. Nga na para sa itong mga headlines, parang isi-share niyan ng mga balita sa DYOG, Radio Pilipinas Calbayog. Mga tindahan sa paputok sa Calbayog, in-inspeksyon, Bureau of Fire Protection, naka-code red na. 68 anyos nga wanted sa kaso nga grave threats na dakop sa Paranas, Samar. Panupat nga quarter NSED ginbuhat sa barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Parada, pahilarom sa pakigbulig ng kolaborasyon para mapauswag ang employability sa mga job seekers sa Northern Samar, Gindumara. Mawato na ito ng mga headlines, ang mga detalye niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds.
I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. There'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. 34 minutos naglabay sa alas 8. Tigakanta na ang ratsada sa nato mga balita sa Bugos nga Region 8. Una-unta ang Sugod Southern Leyte. Yes, kauban Aljon. Go, go, go. Yes, Aljon. Eastern Visayas. Good morning, Eastern. Sa Malitbog Southern Leyte, gipaubos sa pagbansay para sa kompletong detalye ng report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Report. Ipahigayon ang Skills Enhancement Training alang sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BPATS sa lungsod sa Malitbog Southern Leyte sa Barangay Pasil Covered Court. Kini nga mga kalihukan hiniusa nga gipahigayon sa LGU Malitbog kauban ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Misaksi usab niini si Municipal Mayor Kenneth Uben ug nagpahayag sa iyang hugot nga suporta. Kini nga pagbansay nagpunting sa pagpalambo sa kahanasog kahibalo sa mga lokal nga peacekeeper sa pagpugong sa krimen, first response, disaster management ug community safety. Dugang pa nagpunting usab kini sa mga ilisgutan sama sa self-defense, law enforcement procedures, pagdumala sa illegal nga droga o pagtubag sa domestic violence sumala pa sa Republic Act 9262. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogor. Nagang salamat sa report, Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Antes naman sugdanan pag-share itong mga balita. Adin na join natin, acknowledge natin Hiram Merle Hikomo joining us. Good morning, Evie. Sugadman, hi Charmaine Caraga. Local crochet artist igin dadasig a Christmas Bazaar ha Kapitolyo. Ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas. Report. Kumukapartihan pa dayon niya pagsuportan gobyerno probinsyal han Eastern Samar ha mga lokal nga negosyo. Ginimbitar ang iba-iba nga concessioner agud ipakitan ira mga produkto ha gindudumara nga Christmas Bazaar ha Capitol Grounds, Borongan City. Usahan mga lokal nga negosyante nga napartisipar Hihana Alferez, usa nga crochet artist nga tag-iya han hookup crocheting services nga nagpapakitan iya mga ginhimo nga crochet products han nasabi nga bazaar. Malakan Alferez, nagtikang aniya interes ha crocheting hanhiyain grade 6 pala. Kumukabahin na niya asignatura ha Technology and Livelihood Education kon TLE. Ang simple nga crochet project inagintinikangan han usa nga negosyo nga iya gintukod gamit ang 500 pesos nga kapital tikang ha iya student scholarship. Yan na ginkikilala na hi Alferez ang Department of Trade and Industry DTI kumuusa nga artist nga aktibo nga nabulig ha lokal nga nasyonal nga mga trade fair. Nakuha gihapon ang atensyon haniya kahusay ha paghimo hin crochet products lakip na hi Governor Ralph Vincent RV Ivardoni nga nagpa-order hin customized plushie tikang kan Alferez ha usa nga trade fair ha Manila ha naglabay nga bulan. Personal nga gindulong ni Alferez ang humanang mga produkto ha gobernador han iniin bumisita ha iya booth nga nagpapakita han padayon nga suporta han gobyerno probinsyal ha mga lokal nga entrepreneur. Bisan may ada na iya online platform, pinaagyan iya Facebook page, igin pahayag ni Alferez nga padayon lahiya nga nakikigbaay na mga aktibidad sugad han Christmas Bazaar agud personal nga makilala iya mga kliyente ngan makakita bago nga merkado para han iya mga produkto. Para Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas.
Mga tindahan sa paputok sa Kalbayo, gininspeksyon. Bureau of Fire Protection naka-code red na. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat ang fire safety inspection sa mga tindahan san paputok ug pyrotechnic devices sa Calbayog City Samar como parte sa plan paalala iwas paputok nga nagtutuyo masigurado ang kaluwasan san publiko yana gabi pagselebrar san Pasko ug pagtupo san bag-o nga tuig. Ginpangunahan san mga ahensya sugad san Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug Explosive Ordnance Disposal K9 unit ang inspeksyon para masigurado ang mahugot nga pagsunod sa mga balaod ug fire safety regulations sugad san pagpreparar balde san tubig ngan baras ngan kinahanglan may ada fire extinguisher. Gin-inspection liwat ang koneksyon san kuryente sugad man ginsigurado san mga autoridad kung autorisado ang mga ginbabaligya. Safe ang lokasyon sa selling areas ug may nakasurat nga mga babala sugad sa no smoking, no testing ug no selling to minors. Sa pagighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa BFP, gintagan doon nga kinahanglan may ada designated firecracker areas ang kada barangay para malikyan ang aksidente, sunog ug danyo sa mga propiedad ug sa mga residente, dinabina sa mga bata. Naka-code red na luwat ang alert status yun sa BFP. Padayo naman nga ginaabisuhan ng publiko nga likyanan illegal nga paputok magsunod sa mga pulisiya san gobyerno gamit mga torotot o iba pa nga alternatibo nga mga pamparibhong ug makiusa sa advokasya san luwas ug mahimyang nga selebrasyon yan na nga holiday season. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Pagsaka sa presyo sa kuryente, ipatuman karong Disyembre sa Lieco 4 ang detalye ihatod ni Jevic Epiz. Radyo Pilipinas, report. Gipahibalo sa buhatan sa Lieco 4 Coletti for Electric Cooperative nga dunay pagtaas o pagsaka sa presyo sa kuryente karong buwan na sa Disyembre 2025 din ang effective power rate misaka ngadto sa 13 pesos and 0.24 centavos kada kilowatt hour inclusive sa VAT. Sumala sa report sa Lieco 4 ang pagtaas na kantidad og 1 pesos 0.1852 centavos per kilowatt hour kung itandi kini sa nakalabay nga tuig. Sa bulan sa Nobyembre, ang power rate ana lang sa 12 pesos 0.06 centavos per kilowatt hour, samtang karong buwan sa Disyembre, ana kini sa 13 pesos 0.24 centavos per kilowatt hour. Ginasig ang mga konsumidor nga tan-awon ang detalyado nga presentasyon sa ilang nga bill aron masabtan kung pila ang aktual nga presyo sa kuryente ug asa paingon ang binulan nga bayranan lakip na ang nagkalain nga singil nga gilangkuban sa electric bill. Gipasabot usab sa Lieco 4 nga ang distribution, supply and metering kon DSM charges lamang ang sakop sa panlunan sa Lieco 4. Kini nga singil nagpabilin nga 2 pesos 0.075 centavos per kilowatt hour. Sukad pa ni atong 2010 ug hangtod karon matud pa walay nahitabo nga pag-increase. Ang naasay nga pahibalo nagtumong sa paghatag og klaro og tukmang impormasyon sa publiko labi na sa mga miyembro konsumidor tag iya sa Lieco 4 kabahin sa kasamtangan nga kahimtang sa presyo sa kuryente og ila usab gipabilo ang tanan nga kinahanglan magdikumot aron usab gamay ra ang bayran nga bill matag buwan. Balita gikan sa buhatan sa Lieco 4 para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa mo report, Sir Jevic Epiz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, joining us si Franz Navarrete Probe. Samtang academic achievers sa Poblasyon 2 sa Bongtan San Julian kinarawat hinkas incentives ngan certificate gikan han barangay LGU ang detalye tikangkan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report.
Cash incentives nga certificate gindistribuerhan Barangay Local Government Unit or BLGU han Poblasyon 2 San Julian nga daha mga academic achievers san barangay han nakalabay ng academic year 2024 to 2025. Ang mga benepisyaryo ang mga estudyante gikan ha kindergarten, elementarya, sekundarya, ngan kolehiyo ug ang pinasarhan board exams. Ini nga suporta pinansyal ni susubay hiton Barangay Ordinance number 2 series of 2022 or an ordinance providing tokens of recognition from the Sangguniang Barangay of Poblacion 2 San Julian to individuals paired or grouped who excelled in academic, skills, and sports competition, board, bar, and other licensure examinations, providing mechanisms and appropriating funds thereto and for other purposes. Para yunin paghatag pagkilalog dungog nga daha mga kabataan haira nakabot nga kalangpusan hapag-aram. 45 nga kindergartens nga da senior high ana kinarawat tig 100 pesos. Usa nga board passer kinarawat 300 pesos ngan isang cum laude ang kinarawat 200 pesos. Para habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 45 minutos ang naglabay sa alas 8. 68 anyos nga wanted sa kaso nga grave threats na dakop sa Parana, Samar. Sa detalye din report ni Frank Bolanyo. Radyo Pilipinas, report. Sa ito nga naglabay nga Disyembre 22, malinampuson nga nadakop sa mga otoridad no sa nga 68 anyos nga wanted person nga ginkilala sa alias nga Rocky. Nadakop siya sa may Parana, Samar nga nini nga suspect usa nga residente sa Basay, Samar. Maya na siya ang imbibiling sa balaod mahitungod sa warrant of arrest para sa kaso nga grave threats nga gin-issue sa pa nga Enero 2009. Ang operasyon ginimplementar sa 2nd Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ngan sa Basay Municipal Police Station. Ginpasiguro sa mga otoridad nga nasunod ang husto nga proseso sa balaod, ubod na ang paggamit sa alternative recording devices para sa dokumentasyon ng pagpasabot sa iya mga katungod, elarom sa Miranda Doctrine ng Anti-Torture Law. Si Police Lieutenant Colonel Michael Jude P. Dotinco ang nanguna sa operasyon, nga nagpahayag na ang manilampuson ng operasyon, nagpakita sin pairapadawing na commitment, nga pagborobligay sa mga ahensyas ng gobyerno para mamintenar ang kaupayan sa seguridad sa bugos nga probinsya. Pagkatapos madakop, gindaradawin si Rocky ngadto sa Basay Municipal Police Station para sa dokumentasyon antes siya i-turnover sa korte. Ang suspect may estimated nga piyansa nga maabot sa 24,000 pesos para sa iya temporaryo nga paglaya. Para sa iba pang at impormasyon na makakabulig sa pulisan, pwede ka mo kumontak sa Masasarigan in Action Facebook page o tumawag sa hotline number 0998-598-8226. Para sa Bagong Pilipinas, Frank Bolanyo, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Frank sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, kapino sa kalibo ka senior citizens sa maasin nakadawatog social pension. Ang detalye sa report ni Dalia Oritatwil. Radyo Pilipinas, report. Malampusong nagpahigayon sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Maasin. Pinagi sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA ang ikaduhang batch sa social pension payout nga gihimo sa Barangay Mahambahaw, Maasin City ni aging adlaw. Ang mga kwalipikadong senior citizens nakadawat og tag 3,000 pesos cash assistance matag usa nga gipunduhan gikan sa nasyonal nga gobyerno. Ang mga payout naglangkob sa daghang barangay sa syudad, diin gihatagan og tabang pinansyal ang mga tiguang isip suporta sa ilang panginadlaw-adlaw nga panginahanglan. Lakip sa mga barangay nga nakadawat mao ang Matinaw, Malapok Norte, Malapok Sur, Barangay Hantag, San Isidro, Baktol 1, Baktol 2, Tumoy-Tumoy, Batuan, Cambok, Rizal, Kagnituan, Pasay, Maria Clara, Ibarra, Santa Rosa ug Barangay Isagani. Gipahayag sa OSCA nga padayon ang lokal nga kagamahanan sa pagpatuman sa mga programa alang sa kahinso ug kaayuhan sa mga senior citizens ug nagpasalamat usab sa kooperasyon ang mga barangay officials iyon man mga benepisyaryo nga mitamong sa payout. Palitagikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oritatwil, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report at Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa panatan nga loyalista, good morning Eastern Visayas, si Jennifer Golmatico watching. Balita naman na nata diton agrikultura, mekanisasyon hapag uma, ginpakasag handar, 1.5 milyones de pesos, makinarya, regalo Hausminya Crop Farmers Group, Habungtohan, Dolores. Ang detalye tikan-kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Hatinguhang ang maging mas marampag ngan mapauswag pan panginabuhian aton mga parag-uma. Ang Department of Agrarian Reform kundar Eastern Samar informal nga nag-turnover hin maabot 1.5 million pesos nga balorhin mga makinarya ngan gamit sa pag-uma dito Habungtohan, Dolores. Ini nga mga bulig ingin karawatan mga miyembrohan Osmeña Crop Farmers Group Incorporated, Hailarumhan Climate Resilient Farm Productivity Support kon CRFPS program han ahensya. Ano sabi nga package naglalaki pinduha nga hand tractor nga may trailer, duha nga rice thresher with blower, 7 nga floating tiller, duha nga water pump, 4 nga grass cutter, rice harvester, 4 nga knapsack sprayer, ngan isa nga rice transplanter, upod na iba pa nga attachment. Sumalahandar ini nga bulig in para mapakasag ang kapasan mga agrarian reform beneficiary o ARBs hapag dumarihin sustainable ngan organic farming. Tuyog gihapon hini nga magin madagmit ang trabaho hauma, pinaaghan mechanization o ang paggamit ng moderno nga teknolohiya. Ano sabi nga seremonya ingin tambungan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, Provincial Agriculturist Virgilio Capon, ngan mga opisyal handar hapagpanguna ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Edna Abing. Kasumpay hini igin papatapod ang Department of Agrarian Reform ang padayon nga suporta ha mga parag-uma agud masiguro ang hura nga ani ngan maupay nga kita para hantag sa nga pamilya han mga benepisyaryo. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Ikapat nga quarter NSED ginbuhat sa Barangay Dalakit, Katarmano ng Samar sa detalye ng report ni Yoren Sacoba. Radyo Pilipinas, report. Gimpatuman ang ikaapat nga quarter national simultaneous earthquake drill nga may tsunami evacuation nga readiness evaluation sa Barangay Dalakit. Kaupod ang mga ahensya sa BFP, DILG ng PNP Northern Samar bilang evaluators basi parigunon ang kahandaan sa komunidad kontra kalamidad. Gimplano nga gindumara ining aktibidad sa MDRRMO personnel upod ang BFP, DILG, PNP, Barangay Dalakit Tanod ng mga BHW basi masiguro ang husto nga koordinasyon paspas nga pagresponde ng epektibo nga pag-evakuasyon kung may linog ng posibleng tsunami. Pinaagi sini nga drill yin ibalwar ang level sa kahandaan, disiplina, ng kooperasyon sa iba-iba nga sektor nga nagpapakita sa importansya sa pagkaorosa ng padayon nga pag-andam para sa seguridad sa kinabuhi sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacoba, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Yoren sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Mga huwana sa lungsod sa St. Bernard nakahimog duha ka klase sa bottled sardines. Para sa kompletong detalye, ang report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Gipalig-on ang skills certification sa mga tinunan sa San Juan National High School, Human. Anaa sa 27 ka mga tinunan ang gipaubos sa assessment sa Cookery NC2 niatong Disyembre 21. Amaw kalihukan gipaygayon pinaagi sa Grace Joy Technical and Vocational School uban sa paggiya silang magtutudlo nga si Ms. Lyra Alvarez. Sumala sa eskwelahan, nahimo ang mga assessment pinaagi sa Joint Memorandum Circular sa DepEd ug TESDA nga nagpalig-on sa implementasyon sa skill certification aron maanda mga tinunan alang sa trabaho.
Gipasalamatan usab sa San Juan National High School ang tanang nagtampo sa kalampusan sa kalihukan. Ilabi na mga suporta sa TVL program nga naghatag og mas dagang kahigayunan sa mga tinun-an nga makabot ang practical ug job ready nga kahanas. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nga diadto natin balita, may kalabutan ini himsog nga mga individual, syempre himsog nga pamilya. Borongan City PopDev Office ikinakasa iton Parent Education, Adolescent Health and Development Activity pinakaorhi nga gindumara ha Barangay B. Adian aton balita. Radyo Pilipinas, report. Ay kinakasang learning package on parent education and adolescent health and development activity ang Borongan City Population Development Office, Kasubong and City Health Office, CHO, pinakauri niya gindumara Barangay B durante ang Family Development Session ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program members sa nasabi nga barangayan Sabado, Disyembre 20. Tuhining inisyatiba nga adton mga kaganakin magkamayadan kinkikinahanglan nga mga hibarog abilidad agud magiyahan nga masuportaran ang ira teenager nga mga anak nga adhay kritikal nga estado hit pagtubo. Panguna nga topiko agin tatalakay ning aktibidad adton pisikal ug emotional nga mga pagbabag-o durante puberty, epektibo ang komunikasyon habot nga mga kaganak ang ira mga anak, responsable nga relasyon, sexual and reproductive health ug mananang ang responsable nga pagdidesisyon. Samtang ginpap ang bitan si Itsuan pagtalakay ang HIV/AIDS awareness ugan kadelikatuhan na panlawas resulta hit pagsisigarilyo. Ipinagyan sincere og abre nga pag-irestorya ang dialogo ginihingitahan na sabi nga programa nga mapakasig ang relasyon ng mga kaganak ug ang ira mga anak, maka-encourage sin maupay nga susgaranan nga mabubuligan ang mga batan-on nga maginhimsog ang panlawas, maihibarog responsable nga mga individual. Kining-kasing iginpapaabot ng City Population Development Office ang apresasyon a BLGU ang Barangay B, Barangay Population Gender Development Workers, hanulos nga pagsuportan kalampusan na nasabing aktibidad, ilabi na ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Balita na hikay, tika nga City Population Office Adolescent Health Development Helpline FB page, kundi adton photos, inmayda katugutan, hantag sa nga mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 4 minutos ang nabitay antes mag-alas 9. Pailarom sa pakigbuligay ng kolaborasyon para mapuswag ang employability sa mga job seekers sa Northern Samar gindumara sa detalye ng report ni Raymark de Alagdon. Radyo Pilipinas, report. Nagbubuhat sa mga tikang unprovincial nga gobyerno sa Northern Samar para mapaubos ang job mismatch ngan mapauswag ang employabilidad sa mga job seekers sa probinsya. Pinaagi sa mga estratehiya nga nakaangay sa kusog ngan pinanganglanan sa lokal nga workforce. Durante sang katapusan nga quarterly meeting sa Provincial Development Council o PDC, iginsumat ni NSPESO Manager Rose Ann Suan ang resulta sa iya konsultasyon. Upod ang academy, negosyo nga mga ahensya sa gobyerno. Sumala sa iya report, kadaman sa mga Nortehanon graduates tikang 2021 to 2025 nagtapos sa education, criminology, business administration and management ngan IT. Samtang may da kakulangan nga mga programa may da kalabutan sa turismo, marine transportation, social work ngan iba pa. Ginaprubahan ni Governor Harris Ongchan Chair sa PDC ang rekomendasyon nga magtukod sa Northern Samar Education and Workforce Development Committee nga magpupokus sa pagsumpay sa mga programa, pag-andam sa workforce ngan pagpauswag sa koordinasyon upod ang mga eskwelahan, tesdangan industry partners. Pinaagi sa resolusyon, gin-endorso sa PDC ang amo nga committee ngadto sa sanggunian panlalawigan nga ginpapamunuan ni Vice Governor Clarence Dato. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. de Alagdon, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Raymark sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas.
Sa katapusan nga mo nga balita, kapin 7,000 ka partially damaged nga panimalay sa hinunangan tungod sa bagyong Tino. Nakadawat og tabang pinansyal para sa kompletong detalye. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas report. Gikalipay sa kapin 7,000 ka panimalay sa hinunangan Southern Leyte ang pagkadawat niini og cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Nasairan nga ang maong tabang alang sa mga panimalay kinsang ginang partially damaged tuman sa pagkuso-kuso sa bagyong Tino. Gipahigayon ang payout nitong Disyembre 19 hangtod 21 diniabot sa 7,889 ka panimalay ang nalakip pa og nakadawat og tag 5,085 pesos. Gitaho sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga tumong sa pagpanghatag og cash aid nga matabangan ng mga benepisyaryo sa lang pag-recover human sa kadaot nga gibilin sa nasoy nga bagyo. Mahinumduman nga una nakadawat ang 445 ka totally damaged nga panimalay sa hinunangan og tag 10,000 pesos nitong Nobyembre 14 sa panguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir Jean Atisok, mo kadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa tunokauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug sa atong mga news contributors sa mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Merry Christmas o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so gadban, dedihamon liwat nga side DYS Radyo Pilipinas, Borongan, kami liwat ng temporaryo nga mananamilit. Temporaryo nga mananamilit mga my friend nga nangaran po ito naman ni Sam kanati Ruth Rivera Abunda kan Chefty Cudes kan Kuya Buboy nga syempre di diyan atin sa particular engineer kan Kuya Arvid Diyos nga nadton mga tagkontribuaran mga balita yan ang edisyon ng Merkules san Good Morning Eastern Visayas Ate Pen, Ate Daisy kasamang Dayan Kamplon ngan makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Mga kasanggayan, waray na kita oras. Antes kita magtapos ng tatawagan ang tag-iya sining keychain. Yabi siguro ini sa sarakyan, may key holder nga may nakasurat Travel to Singapore. Kung sino man tag-iya sini, kuha na lang din sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Ngan sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Engineer Joven Cardenas ngan salamat sa participation ni kasamang SOC sa DYES ngan kauban Aljon sa DYSL. Jean Navilon nagpapasalamat Merry Christmas. Malipayon nga Pasko sa iyong atanan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast.